Hello mga gawa muna tayo ngayon ng mini donut. Talagang napaka-cute lang po talaga ito. Maliit lang po ito at mabinta po ito, lalo na po sa mga bata. At kung gusto ka na magkaroon ng donut maker, ay samahan mo ako sa ating video ngayon. Kaya tara na, simulan na po natin. So dito na po tayo sa ating mixture. Kailangan lang po natin dito ng 3 piraso na large na itlog. 1 teaspoon ng iodized salt at 1 teaspoon ng baking soda. 1 and 1/2 cups ng light brown sugar at half tablespoon ng vanilla extra. Half cup na mantika at 1 cup ng evaporated milk at 1 cup na tubig. And then haluin at nang matunaw din po yung ating mga dry ingredients. Sunod po yung ating 500 grams ng all-purpose flour at 1 tablespoon ng baking powder. And then haluin po natin yan until well combined po yung ating mga ingredients at nang kuminis din po yung ating mixture. At hindi na po natin ito salain mga ga. Pag nakikita po natin na may mga maliit po na mga bilog-bilog ay okay lang po yan. Wag lang po natin itong ma-overmix. At dito ko lang po ilagay mga ga sa ating piping bag at ito po yung bit ko para madali ko pong maisalin yung ating mixture doon po sa ating molder ng ating donut maker. At pahiran ko lang ng kunting mantika yung ating mga molder ng ating donut maker kasi na-try ko na po na hindi ko pinahiran ay dumikit po yung ating mixture. Kaya kahit non-stick po ito ay nag-rice lang po ako dito ng kunti lang po talaga na mantika. At madali lang po talaga itong lutuin ga. Mga 3 minutes ay pwede na po natin itong baliktarin. At saka isarap po natin ulit at mga 2 to 3 minutes din ay luto na din yung ating mini donut. Kung matagal ka ng followers dito ay sigurado na kabisado mo na yung recipe natin na ito. Kasi naka-upload na po tayo nito before pero ngayon ay gagawa lang po tayo ulit kasi mayroon po tayong bago ditong gawing icing or yung pang-dip po natin. At para na din ito sa mga bago po nating followers. At sa ating 500 grams na harina ay nakagawa po tayo dito ng 113 pieces na mini donut. At ito po yung gawin natin na pang-icing or pang-dip ng ating donut. Ito po yung ginagamit nila kadalasan sa pang-dip nila sa kanilang mga popsicle pop. At pwede din gawin natin itong pang-dip or pang-icing ng ating donut. First time ko palang gumamit nito mga ga, kaya po hindi po ako kabisado kung paano ba ito gamitin. At nakalagay dito haluin natin bago natin gamitin. At nang ito'y halong-halo na ay magkuha lang muna tayo nito ng mga 1 cup para ito'y matisting natin. At itry na po nating i-coat pero yung outcome niya ay parang lusaw. Yung manipis po talaga na yung malabnaw po siya. Kaya ginawan ko po ito ng paraan mga ga. Naisipan ko na lagyan ko po ito ng powdered sugar. Kaya naglagay po ako dito ng half cup ng powdered sugar. Salain lang po natin. At ito ay lagyan ko ng mga half cup din ng ating pang-dip na strawberry. At haluin lang po talaga natin yan hanggang sa ito'y kuminis. At ilagay lang po natin ito sa hindi lang malalim na lalagyan para madali lang po natin itong ma-coat yung ating donut dito. Ayan na ga, hindi na po siya masyadong malabnaw at hindi din masyadong malapot. Yung tamang-tama lang po. Masarap at mabango po ito ga. Yung nakapak po natin na berry nuts, yung mabibili po natin sa mga tindahan, ay ito po yung lasa niya mga ga. Ito po yung bango niya. Kalasang lasa po talaga. Siguro ito po yung ginagamit nila. At nang medyo nag-set na siya, ay haluin lang po natin. Babalik din ho yan. Siyempre mga ga, pwede ito sa mga donut po natin ng mga malalaki ha. Yung mga dough po natin na yung piniprito po natin na donut. Pwede po natin ito gawing pang-dip. Basta itimpla lang po talaga natin. Haluan lang po natin ng powdered sugar nang hindi lang masyadong malabnaw at hindi din masyadong malapot. Tansyahin nyo lang mga ga. Kung masyadong malabnaw ay dagdag lang po kayo ng powdered sugar. Kung masyado namang malapot ay dagdagan nyo lang po ng ating pang-dip. At dito sa ating chocolate flavor naman ay ganun din po yung ginawa natin ha. At marami po tayo dito magamitan mga ga at mura lang po ito, nasa orange app lang po ito natin mabibili. At sa ginawa po natin na tig half cup ay ito po yung natira. Marami pa po tayong natira. At ang bintahan pala natin ng ating mini donut ay depende ho yan sa ating mga costing ha. Dito sa akin ay 3 to 4 po yung bintahan po natin dito. At ito na nga yung ating tanong, ilang piraso ba ng ating mini donut yung nagawa po natin dito sa ating recipe? Ang unang makasagot nito na tama po yung sagot niya ay siya po yung mapipili natin na manalo po ng ating donut maker. At paki-heart po ng ating video at paki-share na din. At ano pang hinihintay mo ga? Ay sagutin mo na, mag-komento ka na. Hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muling inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!